Ang nakakagulat na revelasyon ang ilabas ni Atty. Vic ngayong araw kung saan isinapubliko niyang umunoy katiwalian ni Representative Stella Kimbo. Ayon kay Atty. Vic, may mga hawak siyang mga dokumento nagpapakita ng mga illegal na transaksyon na kinasasangkutan ng mga mambabatas. Ang mga naturang transaksyon ay may kaugnayan umano sa paggamit ng pondo ng bayan sa mga proyektong pinabura ng ilang negosyanteng may malapit na koneksyon kay Kimbo. Hindi naman nagpahuli si Escudero at reaksyon mula sa publiko at iba't ibang sektor. Hindi nagpaawat si Lacson at walang binanggit ang ilang insidente kung saan umano tila nagiging kita si Escudero sa mga kontrobersyal na polisiya ni Wasakin ng kanyang reputasyon. Nagkaroon ng tensyon sa forum dahilan upang maging laman ito ng balitaan sa usapan online. Upang Maraming linisin ang kanyang netizens ang pangalan. nagbigay ng opinion tungkol sa issue. Ang ilan ay sumang-ayon kay Lacson at nanawagan na mas maging independent si Escudero sa kanyang mga desisyon. Habang iba naman ay pumuri sa senador sa pagtitig dito laban sa mga aksyon. Sa kabila ng kontrobersya na nanatili ang tanong ng taong bayan, may magbabago daw ba kayang magkaganap sa Senado o sa harap ng mga ganitong sigalo? At yun ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po yun mananagot sa kasong. Yan ho ang napakatapang na hamon itong si Atty. Vic Rodriguez dito kay Stella Kimbo. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Napanood nyo ho yung ali na yan nung pinag-uusapan yung confi fund nitong si Vice President Sara Duterte. Naku, talagang inaraw-araw ho nila itong si VP Sara. Ang dami ho nilang oras para banatan itong si VP. Pero ngayon, tinatanong lang ho sila kung sino ang naglagay ng figure doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report, hindi ho sila makapalag. At itong si Bersamin, naku, itong si Bersamin, huwag ho kayong masyadong kabahan, Executive Secretary Lucas Bersamin. Kung ako sa inyo, mag-resign na kayo. Kung ako sa inyo, mag-resign na kayo. Dahil pati kayo makakaladkad sa mga skandalo ng inyong amo na yan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho natin ng mabilisan, itong nakita nating post nitong si Sir Jason sa. Mga kababayan, kung ating titignan, itong administrasyon na to, meron ho talaga silang mga pinupuntiryang mga individual At itong mga individual na to, kung ating sisiya sa atin, yung kanilang track record, noong mga naunang panahon pa, ito ko kasing si Pastor Kibuloy, yung SMNI, yung KOJC, noong panahon ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang tumutulong ho sila sa pamahalaan, lalo na sa pagsawata ng insurgency. Talagang nation building ang advokasya nitong nitong SMNI, KOJC. Talagang tinutulungan ho nila ang pamahalaan kung paano mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano bang mga advocacy niya? Masawata ang kriminalidad, illegal na droga, mabawasan ang korupsyon. Si Atty. Vic Rodriguez, ano ho yung tinayuan niya? Yung tama, tinayuan niya nung nandyan siya dyan sa Malacanang. Ano ho bang magkakaparehas na karakter nitong mga individual na nabanggit natin? Mga kababayan, yaan hong mga kandidatong sinusuportahan natin. Pinipilit ho silang pabagsakin nitong administrasyon na to. Dahil alam ho ng administrasyon na to na magiging tinik sa lalamunan nila yung mga kandidato na yan kung sakaling makaluklok sila sa Senado. Magnanakaw yan si Pastor Kibuloy, parang malabo ho atang mangyari yun. Si Atty. Vic Rodriguez magnanakaw, parang malabo din ho atang mangyari yun. Kung magnanakaw yung mama na yan, nung executive secretary siya, nung hawak niya, yung pwesto na yan ni Bersamin na ngayong panahon na to na enjoy ho siya. Dapat sana nagpakaaso na lang siya dito kay Lisa Araneta Marcos. Kaya tayo ho'y nakakasigurado kung sakaling yung mga kandidato natin na yan, napanalo natin sa papalapit na 2025 midterm election.
sigurado ho tayo mga kababayan, makakapaghatid yung mga individual na yan ng tunay na pagbabago dyan sa Senado. Hindi yung tipong nagsusumigaw na yung mga ebidensya, todo deny pa tong mga walang yung senador at congressman na to. Ayan na ho mga kababayan, ako, ano na yan, ika nga, pati pato na yan sa mga kandidato na yan, natin na yan, itong si Torny Lambino, yung si Senator Philip Salvador, kung sino yung mga inenderso na lang ho ni Tatay Digong, huwag na ho tayong kung ano-ano pa yung mga pinipili natin. O, yan, si Atty. Vic, nakita nyo naman ho kung paano ito rumabaho. Hindi pa ho siya nakaupo bilang senador, pero yung dapat trabahuhin nitong mga senador na to na nakaupo ngayon dyan sa Senado, tinatrabaho na ho nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kaya saan pa ho tayo, di ba? Di pa nakaupo, trabaho na ng senador ang tinatrabaho niya. Saan ka pa, di ba? Itong si Bersami naman, hindi kami ang mananagot dyan. Hindi. For the meantime, pansamantala, hindi pa kayo ang mananagot. Pero relax lang kayo, sir. Bersamin says on supposed blank item in 2025 budget. Relax. Huwag kang masyadong kabahan. Baka tumaas yung high blood mo, Bersamin. Relax ka lang. Yang mga blanco na yan, hindi naman namin sinasabing kayong mananagot. Papunta pa lang tayo doon. Inaalam muna namin kung sino ang naglagay ng figure doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report. Doon pa lang tayo. Huwag nyo masyadong madaliin. Excited naman kayo. Papunta tayo dyan kung sinong mananagot, okay? Relax ka lang dyan, Lolo. Huwag ka muna, kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong mainit. Huwag ka masyadong mainit. Pupunta tayo dyan. Aalamin natin kung sinong mananagot. Ngayong mga panahon na to, inaalam muna namin kung sino ang tumimon sa paglalagay ng amount, kung sino ang nagbigay ng figure, kung sino ang sumulat. Doon muna tayo. Huwag ko kayo masyadong magmadali. Pupunta tayo dyan. Kaya ang maipapayo ko sa iyo, Bersamin, kung meron ka pang katiting na pagmamahal sa iyong dignidad, naging Chief Justice ka pa mo. Di ba? Yan, napapaano na tayo Naging Chief Justice ka pa naman. Konting dignidad lang sa sarili, magtira ka. Kung ako sa iyo, mag-resign ka na. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Baculaw. Dito kay Jinky Luistro, pakinggan natin kung ano yung kanyang mga punto kaugnay dito sa napakainit na usapin na to na mapahanggang sa ngayon nagtetengang kawali yung ibang mga opisyal ng pamahalaan, pero hindi ho natin hahayaang mawala, bumaba ang intensity natin dito sa issue na to. Kahit na pagod na tayo dito sa ano na to, tutuloy-tuloyin lang ho natin itong mga kababayan. Wala akong makakapigil, no? Kaya mga kababayan, yung mismong video na to ni Atty. Punta ko kayo sa FB, sa YT, i-share nyo ho. Kahit hindi ito, kahit yung sa ibang mga content, gumagawa ng reaction video, kahit yung mga yun, i-share nyo ho lahat. Wala ho kayong sisinuin. Kasi pagka nakita nila sa wall nyo, meron na namang share to about dito sa BICAM report. O BICAM report na naman, makukurious ho yung makakakita. Anong mangyayari? Pag na-curious sila, makikisali sila sa diskusyon. Pag nakisali sila sa diskusyon, lalakas ang ating boses. Pag lumakas ang ating boses, mapipressure yung mga bakulaw na kagaya nitong si Luistro. Game, Luistro, banatan mo. Game. Mas mainam na idulog na lang sa Korte Suprema ang kontrobersya sa national budget para malaman kung may Itong si Ma'am Corina, mabangis din kung mamada to ng issue. irregularidad nga ba sa pagpasa nito? Ito ang iminungkahi ng isang kongresista matapos madiskubre ang umano'y mga blankong item sa BICAM. Wala madam, walang blanco. Diba? Walang blanco. Ito nga sabi ni Bersamin, walang blanco. Sabi nga ni Bersamin, hindi daw sila mananagot siya. Akala ko bang walang blanco, Bersamin? Ngayon sinasabi mo na hindi kayo mananagot. Relax ka lang, Brad. Aabot tayo dyan. BICAM report. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Pinag-iisipan pa ng ilang kongresista kung dudulog sila sa Korte Suprema kaugnay sa umano'y mga blankong item na napansin nila sa... Yan ang hirap dito sa mga kongresista na to Pinag-iisipan pa kung dudulog sa Korte Suprema. Pero kay VP Sara, wala nang isip-isip. Rekta sila sa Supreme Court para makapagpa-epal sila, makapagpabida sila, di ba? Pero dito sa issue na to, pag-isipan muna natin. Baka aregluhin tayo Baka kausapin tayo nung kung sino-sino dyan at bigyan tayo ng pakimkim. Di ba?
Ganun lang naman ho yung mga yan, yung mga pag-isipan. 'Di ba? Binibigyan ho nila ng kumbaga, palaisipan yung mga matatamaan dito sa napakalaking skandalo na to. O yung si Congressman A at tong si Congressman B, pupunta na yan na Supreme Court. Tawagan mo na nga. Tanungin mo kung anong gusto nila, malapit na eleksyon. Solve ang problema. Walang pupunta ng Supreme Court. Pero hindi ho matatapos sa Supreme Court yan. Ang boses na magsasalita dito sa issue na to, mas malakas pa kaysa sa Supreme Court. Anong Supreme Court? Supreme Court. Sambayan ng Pilipino ang sisigaw dito. Supreme Court, hintayin pa ho natin yan. Baka oral argument pa yan. Diba? Magdidebate pa sila dyan. Hindi. Ngayon pa lang, nananawagan ng sambayan ng Pilipino. Sino ang naglagay dyan sa mga blanco, dyan sa BICAM report na yan? Maging yung sekondante, sabi niya nga, yung mga BIP, yung mga various infrastructure project, yung mga, ang tawag dito, yung mga program appropriation, di ba? Ano ho yan? Mga blanco yan. Kinukonsider niya as blank, di ba? Yan ho yung mga, tignan nyo yung mga kandidato natin dyan sa gilid, mga kababayan. Ha? Mga kababayan kong minamahal. Lahat, majority sa mga yan, sinisiraan ho nila sa social media. Pilit hong winawasak ang kanilang mga kredibilidad. Bakit? Kasi sila ho talaga yung tunay na gustong mag-deliver ng pagbabago dito sa bansang to. Atty. Vic, Tatay Digong, Pastor Kibuloy, Congressman Marcoleta. Si Kong Marcoleta nga matindi. 2022 na issue, binabalik pa ho ngayon. Pambira, sabi ko. Wala na talaga, yung tipong wala silang maiba tong issue. O siyempre, magkakalkal sila. Anti-crucifix bill, yung kesyo nag-withdraw na daw itong si Kong Dante. Baka mag-withdraw lahat yung mga lineup ng admin hindi mag-withdraw yung mama na yan Hindi mag-withdraw yan. Sigurado yan, ika nga, wala nang atrasan to, sabi nga ni Kong. Sa bicameral conference report ng pambansang budget, giit ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, let those... Anong nangyari sa Luistro? May ka na rin, may cross ka na. Na-recruit ka na ni Abante. Lahat na lang, lahat na lang nakikita mo hindi na maganda yan. Baka pati yung suot niya. Pero pinipilit ho niyang magmukhang maganda sa totoo lang. Talagang tinutulak niya yung kanyang sarili. Kaso wala na, sagad na yun. Hoy, Luistro! Okay ka na yan, madam. Uwi na ho kayo. Give chance to others. interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court, tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve. Lakas daw ng tiwala nila sa hudikatura pero tinatago niya kayo. Yung tipong kada buka ng bunganga nila, meron tayong masasabi dito sa mga ulupong na to, di ba? Lakas ang tiwala natin sa ating hudikatura, pero tatago ko ang ating masawa. Solve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Tulad ni Luistro, nanindigan ang mayorya sa Kamara na walang irregularidad sa proseso dahil imposibleng magkaroon ng blankong items sa national budget. Anila, fake news. Yan na naman kayo. Ayan na naman. Dalawang congressman, dalawang senador na nagsabing meron. Pinipilit Isang napansin ni Davao City Representative Isidro Ungab na kilalang kaalyado ng mga Duterte at posibleng ginagamit nila ang issue dahil sa natapyas na budget ni Vice President Sara Duterte. Well, kung titignan mo, syempre, baka gusto nilang wala palang utak yung nagbibigay ng komento Okay na. Gagamitin daw dahil natapyas yung budget nitong si VP Sara. Wala nang pakialam si VP. Walang utak Mamundok ka na lang, sir. Balik ka na lang sa bundok. Bilangin mo na lang yung balbas mo. Para may magawa ka naman sa sarili mo. Again, sino ho ba yung si Ortega? Yan ho ang spoiled brat ng mga Ortega na walang ginagawa sa bahay, na tambay. Ngayon, sabi ng magulang niya, takbo ka Ortega. Wala ka, perwisyo ka dito, pakalak-kalak ka sa bahay. Ayan. Ngayon, congressman ho siya. Yan ho yung mama na yan. Perwisyo ho yan. Perwisyo yung sa kanila, sa bahay nila, kaya ibinigay dyan sa House of Representatives. Ngayon, perwisyo ho siya sa 10 Pilipinas. Ortega, last mo na yan huwag ka natatakbo ulit restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Talagang, syempre,
kung ano ang trabaho at Napaka-convenient gamitin nung excuse na politics. It's all about politics. Nakananto ka, oh. Kung anak ko to, sasampalin ko to sa totoo lang. Anak ko yung si Ortega, ako tatay niyan. Pag uwi sa bahay, sasampalin ko yan na malakas. Yung dudugo yung bunganga niya. Anak nanto ka, yan ba tinuro ko sa'yo? Walang nga ka. Ha? Talagang puro kababuyan na lang. Wala. Perwisyo ka na nga sa bahay, nagpunta ka dyan sa House of Representative. Wala kang ginawa, perwisyo ka pa rin. Anak nanto ka. ginagawa ng maayos ng administration, yung mga detractors saka yung mga hindi po pabor sa administration, definitely taliwas po yung kanilang opinion at saka kanilang mga ipapakalat. Tuloy-tuloy mo lang yan, Ortega. Tuloy-tuloy mo Pero lang yan. nadagdagan pa ang mga kongresistang nakakita sa mga blankong item. Giit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat maging transparent sa publiko at ilabas ang enrolled bill. Wag ganyan, Franz. Walang blanco. Yan ang kayo sinasabi ko eh. Naririnig nyo na. Lumalakas na ang panawagan ng mga kababayan natin. Kaya ngayon, lumilipat kayo ng bakod. Pero noong pinupush namin tong issue na to, kulang na lang sanggain nyo, mga walang niya kayo. Di ba? Tama, di ba mga kababayan? Nung pinupush natin tong issue na to, di ba gusto nitong mga aso ni Tamba, patayin nila? Kaso nung lumakas ang panawagan ng mga kababayan natin, bandwagonis na ho sila ngayon. Ngayon kasama na sila sa usapan. Nananawagan na rin ho sila. Tingnan nyo naman yung ilong na yan. Tingnan nyo naman yung ngipin na yan. Parang mga ngagat. Uy, Franz, wag ganyan. Ayusin natin. Kung pula kayo, pula kayo. Kung itim kayo, itim kayo. Kung puti kayo, puti kayo. Huwag yung paiba-iba kayo ng kulay. Pula, magpuputi, magbiberde. Ano ba yan? Particular pa kami doon sa transparency sa bicameral committee. Yung ginagawa. Kaya gusto nga natin talaga yan na maipublic yung ginagawa ng BICAM kasi wala na rin kaming alam dyan. Para sa agenda, Kawawa naman sila, wala silang alam dyan. Bigla naman tayo naawa. Meron ba kayong alam? Baka alam nyo lang pagkaabutan. Abutan ng candy kayo naman, oo. Inaabutan sila ng candy nitong si Tamba. Yan naman si Manuel, pinapasuso yan ni Tamba para hindi maingay. Nakalimutan natang pasusuhin. Yan naman si Franz, nakalimutang abutan. Kaya nga, nag-iingay sila. Eto, kaya Atty. Vic Rodriguez tayo. Matindi yung mga balagbag dito ni Atty. Talagang makikita natin yung pagiging maisog niya. Kaisa-isang kandidato ho, nangakabang na maisog. Ayun, hakbang na maisog. Kandidato ng hakbang na maisog. Wag ho natin kalimutan mga kababayan. Makakapaghatid ho yan ng tunay na pagbabago. Sa tingin natin kahit na wala na maipasang batas yan, basta magsalita lang siya sa ano. Diba? Kasi ano ho yan kasi, compromise yan sa Senado. Tanggap naman ho natin yun. Hindi kayo makakapagpasa ng batas nyo kundi kayo makikipag-usap dyan sa mga siraulo dyan sa Senado. Diba? Dapat may pinapasa sila, makisama ka. Para pagka ikaw may panukala ka, makikisama sila. Ganon ho yun mga kababayan. No? Kaya sa tingin ko itong si Atty. Vic, kahit wala nang maipasang batas yan, mabulalas niya lang yung mga kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Kasi may boses ka, senador ka eh. Pag nagsalita ka sa ayaw at gusto ng media na to, pakikinggan ka nila. Yun lang, kahit yun lang, ang ma-deliver ng isa sa mga kandidato natin, maging megaphone siya sa mga kabalintunaan ng administrasyon na to, panalo na ho tayo. Yun ang sinisigurado natin dito. Di ho natin kailangan yung napakadaming gustong gawin. No? Tapos puro compromise naman pala yung tipong wag na yan, magsasalita dito sa issue na to, Brad, ha? Kasi yung batas na gusto mong ipanukala, di namin susuportahan yan sa majority. Ganon ho yung mga kababayan. Meron kang gustong panukala, hindi namin susuportahan yan pagka pinakialaman mo tong issue na to. Halimbawa dito sa issue ng BICAM report na to, may compromise ho dyan. Yung mga gustong magsalita, tikom ho yung bibig nila dahil meron ho silang interest na gustong itulak dyan sa Senado. Ganun ho yun. Pero kung meron ho tayong isang senador na magiging megaphone, na yung wala na siyang pakialam, bahala kayo dyan, compromise, magdadaldal ako sa media. Panalo na ho tayo, dun pa lang. Mapipilitan sila eh. Mapipilitan sila magsalita kasi meron ng isang nagsasalitang hindi puro parinig, kagaya ni Senator Amy. Kaya isa lang mapanalo natin. Itong si gusto natin manalo lahat.
Gusto natin manalo lahat. Pero meron tayong isang maipanalo na magiging megaphone ng sambayan ng Pilipino dito sa 2025 midterm election na to. Tandaan nyo ho, panalo na ho tayo. Doon sa isa na yon, panalo na ho tayo. Si Senator Bongo, di talkative yan eh. Yan, tingin ko makikipagbalag-balag niya. Basta walang compromise ha, Senator Philip ha. Oh, Sir Raul Lambino, alam ko, bugado ho kayo pero walang compromise ha. Oh, itong tatay di ko walang compromise yan, babatuhan kayo yan. Diba? Walang ganun. Walang ganun pagka pula-pula, pagka itim-itim. Oh, lalo naman dito kay Atty. Vic. Yun lang ho ang ating pakiusap sa ating mga kandidato. Please. Sana pagka nakakakwentuhan na ho natin sila ulit na maibigay ho natin yung ating yung ating saloobin na sana walang compromise. Yung tipong dahil meron ka lang isinusulong na batas. Okay lang, wag kang maging epektibong mambabatas, wala akong pakialam doon. Okay lang 'yun. Maging maingay ka lang sa mga totoong issue at wag niyong pagtakpan, panalo na kami doon. Mas mainam pa yung kung ano-anong batas ang ipapanukala, pagdidibatihan o kung ano-ano pa. Maging megaphone, maging boses lang ng sambayan ng Pilipino ang isang kandidato natin sa Senado. Winner na ho tayo. Sang-ayon ho ba kayo doon? I-comment ho kayo sa baba. Atty. Vic, sok pa. Unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko mga ilang araw na simula pa po nung Sabado nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional Bicameral Conference Committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers money. Pera po niyo yun ha, daang piso. Daang bilyong piso. Sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson. Napanood nyo na ba yung Forrest Gump? Dapat tawag natin kay Stella, Run, Stella, run! Anak na to, tumakbo. Tinakumuha niya yung media. Huwag ganun, madam. Nakakaya ko kayo. Angas-angas mo kay Bibi. Dito naman sa isa na to. Ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!